Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat, Prinsipe. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat mula Luzon, Visayas, and Mindanao. So, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. So, bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza, at sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So, magandang gabi po sa inyo mga nanay. At ganun din po na ako'y nagpapasalamat at gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, siya rin ang President ng The Kingdom of God. At sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga royal family ng Riambonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga Board of Directors mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa lahat po ng mga 70 prophets buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok, at sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, at sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa, ang aking ina si Reyna Shirley del Rosario, at ang isa pa nating kapatid si Prinsesa Claribel Baltasar, at sa mga kapatid po natin dyan sa Santiago, sa Barangay Nagasikan. So andyan po sila Hari Romel Tadya, Hari Redentor Domingo, Hari Gino Tolentino, at sa mga reyna po natin dyan, si Reyna Gloria De Leon, at si Reyna Marites Saldivar, at ang aking kapatid, si Reyna Los Biminda Gutierrez, at ang ating prinsipe, si Prince JB Sales. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At sa kapatid po natin dyan sa Malanit Jones, Hari Roger Pagumpana at ang kanyang buong pamilya, at ang kanyang anak na nasa Negros, Hari Reggie Pagumpana, at kanyang Reyna Jel Pagumpana, at sa kapatid natin dyan sa mga bayan ng Cabarugis, si Reyna Rosalia Tuginayo, at si Reyna Marina Ansibi, at sa kapatid po natin dyan sa Nagtipunan, Hari Raul Digaw, at sa kapatid po natin dyan sa Barangay Lusod, Hari Nicomedes Rapio. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, sa gabing ito, naririto naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo ang yung mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, sapagkat wala pong ibang nakapagbigay
kahulugan na sinalita pa ng Diyos sa mga talinhaga. Yan. Wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, liban lang po ang aming mahal na dakilang guro. Ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Hari Filimon Ondok Reyam Bonanza. So, ano nga ba ang plano ng Diyos sa daigdig, mga kapatid? Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Saan nga ba nagsimula ang kaharian, mga kapatid? Yan. Nagsimula ang kaharian kay Saul, David, and Solomon. Yan ang mga pinili ng Diyos, mga kapatid. Sino? Si Saul, David, and Solomon. Na naghari doon sila sa bansang Israel. Na naghari po sila sa loob ng 40 years. Diba? Ang haba-haba, mga kapatid. Habang panahon na sila po ay naghari. Subalit, nung natapos si King Solomon sa negative 997 BC, yan, natapos si King Solomon na naghari. Ngayon, ang tanong, nung natapos na sila, ang plano ng Diyos ay nagtuloy po ba, mga kapatid? Nagtuloy, siyempre. So, gumamit na naman ang Diyos ng 4 na kaharian sa daigdig. Kaharian na sa buong daigdig. Mga kapatid, 4 na kaharian sa daigdig. Na ang una ay ang bansang Babylonia. Yan ang unang kaharian na naghari sa loob ng 68 years. Mga kapatid, nang hari po dyan ay walang iba, si King Nabucodonosor. Nung natapos siya, ang sumunod na naghari ay ang bansang Medo-Persia. Naghari po sa loob ng 207 years. Kalain mo? 207 years. Matagal-tagal na panahon yan. At ang hari po dyan, si King Cyrus the Great. Yan. At nung natapos si King Cyrus the Great, ang pangatlo na kaharian sa daigdig ay ang bansang Greece. Yan. Naghari sa loob ng 60 Bansang Greece naghari po sa loob ng 163 years. Dalain nyo, mahaba rin. At nung natapos ang hari dyan ay si Alexander the Great. Nung natapos po siya, ang sumunod na naghari, pang-4 na kaharian sa daigdig, ay ang bansang Rome o Roma. Yan, ang huling naghari sa buong daigdig. Naghari po ang bansang Roma sa loob ng 476 years. So, mahaba-habang panahon, mga kapatid. Subalit, natapos na sila. Yan. Natapos na silang maghari. Kaya ang tanong, nagtuloy po ba yung plano ng Diyos, mga kapatid? Subalit yung 4, pinili pa rin ng Diyos yon. Subalit,
natapos na. Wala na sila. Ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig ngayon? Meron. Doon sa Kingdom of Saudi Arabia. Subalit, doon lang sa Saudi yon. Mga kapatid, hindi sa buong daigdig. Hindi gaya yung 4 na kaharian na nauna. Natapos na sila. Mga kapatid. Meron pa bang kaharian? So, wala na. Mga kapatid, wala nang kaharian sa daigdig. Ngayon, yung plano ng Diyos, siyempre nagtuloy. Yan. At sino naman ang ginamit ng Diyos dyan? Mga kapatid. So, ang ginamit dyan, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Ang ating Jesus Christ. Yan. Ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin sa Lucas 4:43. Basa hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, Yan. dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Siya'y sinugo. Mga kapatid, ibig sabihin, pinili or pinahiran ng banal na langis. Siya ang pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Mga kapatid, na ang kanyang dala ay yan Kingdom of God. Yan ang dala, mga kapatid, na kanyang ipinapangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, hindi lang siya ang nangangaral. Sino ang kasama niya? Basahin po natin sa Lucas 8:1. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon. Yan, kaunting panahon. Na siya ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon. Na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12. Yan. Kasama niya. Sino yung 12? Yun yung kanyang mga apostoles na nangangaral at dinadala ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Subalit ang tanong, tinanggap po ba yung nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel? So, hindi po siya tinanggap. Bagkos ano ang kanilang ginawa sa kanya, mga kapatid? Siya'y hinuli, siya'y linitis at higit sa lahat, mga kapatid, ipinako nila sa krus. Yun lang ang masakit. Or naranasan po ba ang ating Panginoong Hesukristo na maging hari, maging Diyos sa isang minuto? So hindi. Walang tumanggap. Kaya yung kaharian na pang-5 na kanyang
itatayo sana doon sa bansang Israel, ay kanyang kinuha or kanyang inalis. Saan niya ito ibinigay? Ibinigay niya ito sa isang bansa. Yan. So, basahin po natin yan sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:43. 42:43. Basa hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Yan. kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Yung bato na tinukoy sa banal na kasulatan, yan po ay si Kristo. Yung kanilang hindi tinanggap. Kaya ang sabi ng Diyos, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Mga kapatid, bansa ang tinukoy ng Diyos. Isang bansa. Wala po dyan sa taas. Mga kapatid, maliwanag naman yung narinig po natin, ibibigay sa isang bansa. Kaya mapalad yung pipiliin ng Diyos na pagtayuan muli ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Isang bansa, kung ating iisipin, 300 nation. Sabihin na lang natin na 300 nation sa lahat ng bansa sa daigdig. Subalit, isa lang ang pipiliin ng Diyos. Mga kapatid, isa lang ang pipiliin ng Diyos. Kaya ang sinabi ng Diyos na gusto niya sanang tipunin ang kanyang mga anak. So, basahin po natin sa Lucas 13:34-35. Basa hari. So ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at mga bato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo? Tuloy. Sa 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang kuwaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Maliwanag po ang sinabi ng Diyos doon sa bansang Israel. Na gusto niya sanang tipunin yung kanyang mga anak. Gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sisiw sa silong ng kanyang pakpak. Mga kapatid. Ngunit, inayawan nila yung Diyos. Mga kapatid. At hindi nyo na ako makikita. Yun lang. Wala na doon ang Diyos. Mga kapatid. Totoo nga ba na wala ng Diyos doon sa bansang Israel? Tunay. So, basahin po natin sa 2 Kronikas 15:3.
Basa, are. So ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay. Yan. At walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Yan. Wala na ang Diyos doon. Wala nang tagapagturong saserdote at wala nang kautusan. At higit sa lahat, wala na rin yung kaharian. Sapagkat ang kaharian inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kaya sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin o ang topic po natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. At aking din papatunayan na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Sa Apokalipsis 13:16 hanggang 17. Basa, are. Hanggang 18. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng isang hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 600 at 66. Punto. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na walang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya, or alipin. Mga kapatid, yan po ay isang talinhaga sa banal na kasulatan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. At ang bilang ng tao o tanda ay 600 at 66, mga kapatid. So marami ang nangangaral na ang kanilang pagkaunawa, mga kapatid, na itong numerong 600 or 600 at 66, ito po raw ay ang kanilang pagkaunawa. Yan po raw ay code ng demonyo or satanas. Totoo nga ba? Na-code po yan ng satanas. Ang tanong, naintindihan kaya nila or naunawaan kaya nila ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Kaya kung ating babalikan sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, na ang hula ay walang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya or alipin. Mga kapatid, na ipinatupad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang
martial law. Yan. Ano pa? Parliamentary government. Ano pa? Yung samahang nayon. Mga kapatid. Yan. Samahang nayon. Sa samahang nayon, sa panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, ay nagpatupad po siya ng sedula. Mga kapatid. Sedula. Na kung wala kang sedula sa araw na yaon, ay hindi ka makabili or makapagbenta ng iyong produkto kung wala kang sedula. Mayaman ka man or mahirap, malaya, laya or alipin, dukha, yan, maliliit, kinakailangan ay pantay-pantay. Kung mahirap ka, makabili ka lang ng 2 kilong bigas. Gayon din sa mayayaman, mga kapatid. At sa mga negosyante, yan. Dapat pantay-pantay. Kaya nga, sa panahon kung saan ay merong isang pari na nagpunta po dito, or isang Santo Papa na nagpunta dito sa bansang Pilipinas. Siya ang kauna-unahang Santo Papa na nakapunta po dito sa bansang Pilipinas. Na pagbaba niya po sa eroplano, sa sinasakyan niyang eroplano ay nakabalanggot po siya. Yan. Yung kanyang sombrero, ganyan. Na meron pong nakasulat na Vicaribs Filii Dii. Na ano kaya ang ibig sabihin, sapagkat ang salitang iyon ay Latin. Mga kapatid. So, para po maunawaan at maintindihan po natin, ay kukunin po natin ang salitang Vicaribs Filii Dii para alam po natin ang ibig sabihin, mga kapatid. Yan. So, kunin po natin ang Vicaribs. Vicaribs. Yan. Tapos, Filii. Tapos, D. Yan. Kunin po natin yung Roman numbers. Sapagkat ang salitang ito ay Latin words kung nasaan ang kaharian ng Diyos.
Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabuang. So, kukunin po natin ang Roman numbers. Ang V ay 005. Ang A ay 001. Ang C is 100. Ang A, 0. Ang R, 0. Ang I, 1. Ang V, 5. Ang S, 0. Yan. At kukunin din natin ang Roman numbers ng Filii, mga kapatid. Ang F, 0. Ang I, 1. Ang L is 50. 050. Ang I ay 1. Ang I, 1. At kukunin din natin ang Roman numbers ng DE, mga kapatid. Ang D is 500. Ang E, 0. Ang I, 1. Yan. Nakuha po natin yung Roman numbers ng Vicarage Filii DE. Kung anong ibig sabihin, mga kapatid. Kung ito po ba ay masama or ano ang kanilang pagkaunawa, mga kapatid. So, kukunin po natin ang total. Yan, ang sukat. So, 5 plus 1, 6. Plus 1, 7. Plus 5, 12. 2, 31. So, 0 naman lahat yan. So, bring down natin yung 1. So, 1 din. Bring down 1. So, may sukat na 112. At kukunin din natin ang sukat ng Filii. So, 1 plus 1, 2. Plus 1, 3. So, bring down 5. So, bring down 0. At kukunin din natin ang sukat ng DE. So, bring down 1. So, bring down 0. Bring down 5. May sukat na 501. So, kukunin natin lahat yung mga sukat. Yung Vicarage, may sukat na 112. Ang Filii ay may sukat na 53. At ang DE ay meron 501. So, para maintindihan natin ang ibig sabihin ng 666. Kung ito po ba ay masama, Satanas, code ng Satanas, or yung pagkaunawa po natin, mga kapatid. So, kukunin natin yung sukat. 2 plus 3,
5 plus 1, 6. 1 plus 5 plus 0, 6. 1 plus 0 plus 5, 6. Yan. So, may sukat na 600 at 66, mga kapatid. Na ang ibig sabihin ng Bicaribs Filii Dei, ang Bicaribs ay, ang Tagalog ng Bicaribs ay kapalit. Yan. Ang Tagalog ng Filii ay anak. Ang Dei ay Diyos. Deo means Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Bicaribs Filii Dei. Kapalit na anak ng Diyos. Hindi po yan masama, mga kapatid. Yan ang mga kapalit ng anak ng Diyos. Ang tanong, meron na bang mga kapalit ng mga anak ng Diyos? Meron. Sino? Tayo na yung kapalit, mga kapatid. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako natatakot ay pagsigawan sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian. Dito yung tinukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga. Bansang Pilipinas sapagkat sa panahong sa taong 1523, diyan po nagkabunga ang bansa nating Pilipinas. Sa anong paraan? Dumami po ang naniniwala na si Kristo ay Diyos. Bansang nagkakabunga. Philippines is a Christian country. Yan, sinigaw ng dalawang tao ni King Raha Humabon at si King Lapu-Lapu. At binautismuhan pa ng isang pari para maging ganap na Kristyanismo. Kristiyano ang bansang Pilipinas. Binautismuhan ito ni Father Pedro Valderrama. Yan. 1523, bansang nagkakabunga. Sige, maghanap kayo ng bansang nagkakabunga, mga kapatid. Liban lang ang bansa nating Pilipinas. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na dito pinili muli ng Diyos na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian sapagkat hindi nila ito tinanggap doon sa bansang Israel. Bagkos kanilang itinakwil or ipinako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pasalamat tayo sapagkat hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Di sana tayo pa ang pupunta doon maghanap. Di ba? Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na dito muli itatayo
ang Diyos ng kanyang kaharian. Kapagkat dito niya ibinigay lahat ng kanyang biyaya, yung kaharian ng Diyos dito lang sa bansang Pilipinas. Okay, ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Sa lahat po ng taga-subaybay at taga-pakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na rin Filimon Ondok Reambulansa sa palatuntunang Consumatum S. Subaybayan nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at araw po ng Linggo sa ganito ring oras. At higit sa lahat na ako po'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Ondok Reambulansa. At ganoon din po na ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambulansa, at sa kanyang kapatid, Ari Adolfo B. Reambulansa, at sa aming Regional Director ng Region 2, Ari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa Regional Director ng Region 9 na laging nakasubaybay po sa atin, Hari Felix Proceso. Maraming salamat sa ating lahat at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang